Inihahanda na raw ni Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino ang mga dokumentong patunay na lehitimo ang operasyon niya nang madakip sa isang Shabu storage facility kahapon. Nanindigan ng PNP Anti-Illegal Drugs Group na hindi frame up ang pag-aresto. Saksi si JP Soriano. This is the price I have to pay for my love of this country. My love and passion to get rid of this country. So problema natin sa drugs. So ito yung Yan ang sabi ni Ferdinand Marcelino matapos ma-inquest para sa mga reklamong manufacture, conspiracy to manufacture at possession of illegal drugs na hindi pwedeng piyansahan. Kabalintunaan kasing maituturing ang pagkakadakip sa kanya sa isang Shabu storage facility kahapon, lalo't kilala siya bilang dating matinik na ahente ng Philippine Drug Enforcement Agency. Bukod sa operasyon laban sa Alabang Boys na mga miyembro ng mga De Buena pamilyang nasangkot sa droga pero na-acquit din, siya rin ang nasa likod ng pagkakabisto sa Shabu Mega Lab sa Kamiling Tarlac noong 2014 na pinapatakbo ng ilang Chinese drug lords. Tulad ng mga yan, lehitimong operasyon din daw ang dahilan kung bakit nasa Shabu storage facility kahapon si Marcelino. Confidential daw ito kaya hindi alam ng mga tauhan ng PIDEA na nakatiempo sa kanya. Right now, he's in the process of providing documentation as to his status as a military intelligence operative. We feel that this document will establish the basis for his presence there. Pero duda ang PIDEA dahil itinanggi ng Philippine Navy at ng nakakasakop ditong AFP na sila ang nag-authorize kay Marcelino na magsagawa ng anti-drug operations. Sa Navy na naka-assign si Marcelino bilang superintendent ng Officer Candidate School nito sa Zambales. Offhand, we can say na hindi siya job-related. Offhand. Why? Because being the superintendent of the Officer Candidate School, hindi yun nag-i-entail ng paglaban niya or crusade or actions niya against illegal drugs. Gayunman, hihintayin pa rin daw ng PIDEA ang sinasabing dokumento. So pag nakakuha ako ng kopya, imbestigahan ko. Patatawag ko yung nag-issue. Ano ba ang ibig sabihin ng mission na binigay mo? Kabilang sa mga ipinagtataka nila ay kung bakit may susi pa si Marcelino ng Shabu Storage Facility nang dumating sila ni Yan Yixiao alias Ryan, Chinese national na dati raw interpreter ng PIDEA. We are giving the benefit of the doubt. Wala naman ang tumatawag na other agencies na sinasabi niya kung meron siyang case operation. Pero sabi sa akin ng dating head narcotics agent ng NBI na nakasama ni Marcelino sa pag-operate sa Shabu Mega Lab sa Tarlac, nabanggit sa kanya ni Marcelino na aktibo pa rin siya sa anti-drug operations. He told me before that he is into undercover operation pertaining to illegal drugs. Posible raw isa sa maraming nabangga ni Marcelino ang dahilan ng pagkakadakip sa kanya. There is a possibility that he was being put into that situation and he was at the wrong time and at the wrong place when the operation happened. Isang source din ng GMA News sa PIDEA nagsabing hindi lang basta interpreter si alias Ryan, kundi totoong miyembro ng sindikato na natap ni Marcelino para maging deep penetration agent o espiya ng gobyerno. Sa pagkakadakip sa dalawa, malamang daw na natahina ng mga sindikato kung paano nabisto ang illegal drug laboratories nila noon. Hindi naman isinasantabi ng isang dating police intelligence officer ang posibilidad na ito. Pero kailangan daw magpakita ni Marcelino ng operation plan bilang pruweba. Pwedeng mangyari nga na undercover operation ang tawag namin dyan na long penetration project or case operation plan. Malaki kita. Very talaga yung tempting. So yun ang magnet, no? There is really a magnet on indulging with the trading of illegal drugs. Hanggang walang patunay, sabi ng PIDEA. Just do our job professionally. Ako si JP Soriano, ang inyong saksi.